galing talaga makiuso ng Boracay. Biro nyo, nakikisabay sa mga baha dito sa Metro Manila. Dati raw, hindi po tumataas ang tubig sa isla. Ngayon, 2 buwan mula ng binagyo, baha pa sila. Sinisisi ng mga tao roon ang walang humpay na pagkasira ng kalikasan. Ganito ang sitwasyon sa Aklan noong nakaraang Hunyo. Marami ang nasalanta. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, isa ito sa maaaring naging epekto ng pagkawala ng tinatawag na wetlands at mangroves sa isla ng Aklan, kabilang na ang Boracay. Ang wetlands natin, makikita natin pag minsan kasi nagsiserve din ng habitat na sinasabi ko ng wildlife dito na nagtatribe sa wetland. Kung sa mga coastal areas yan, buffer yan against the wind at saka erosion. Maging ang mga poso o deep well ay maaari rin daw matuyo at mawala ng tubig. Kasi daw yung wetlands na-consider nila secondary source ng water nila dito. Pag na-filled up daw, parang baka maapektuhan yung source of the water nila. 2 buwan matapos ang bagyo, baha pa rin sa ibang lugar dito. Sinisisi ng mga residente ang isang construction site. Pangako nilagyan nila ng drainage, wala naman nangyayari. May pinadilihan nila, tapos pinabaka nila, wala tayong magawa, mayaman sila eh. At bagamat hindi pa sila sinasabihan ng DENR, batid nila ang problema sa baha. Talagang babaha dito. Kasi walang drainage eh. Yung tubig niya sa loob, pasok pa sa labas, mas mataas kanila eh. Si Lorna, matagal ng residente ng Boracay. Masama ang loob namin kasi sipin mo, dati hindi naman talaga ito bumaha. Matagal na ako dito sa Boracay pero hindi naman talaga ito bumabaha. Ngayon lang talaga ito bumaha. Sila na raw mismo ang gumawa ng kanal na maaaring daluyan ng tubig. Nag-aamot-amot kami lahat ng na malagyan muna namin temporary na drainage. Natatakot din sir kasi yung dinggi ngayon. Gumigit kumulang 350 hotel at mga resort na ang nakatayo sa Boracay. Mahigit 3 milyong turista ang dumadalaw rito taon-taon. Kumikita ang isla ng mahigit 200 bilyong piso mula sa turismo. Kaya ang mga investor o mamumuhunan, unahan sa pagninegosyo. Isa na dyan ang inirereklamong construction site ng mga residente. Hindi pa naitatayo pero buong-buo na ang itsura ng pinakabagong resort sa Boracay, ang Crown Regency. Bukod sa reklamo ng mga residente, pinagtatalunan na rin ito ngayon ng munisipyo ng Malay Aklan at ng DENR. Ang paggamit ng hotel, hindi masama per se. Ang masama pagka yung sinisira na natin yung kapaligiran, ating mga wetlands, kasama na ating mga mangroves, swamplands, na dapat ay ating pinag-iingatan. Kung natin tinatayo ang hotel, yun masama yun sapagkat it's a clear violation of environmental laws. May 9 na wetlands at mangrove sa buong isla. Mahalaga ang bawat isa. Kita namin na tsaka yung hinanakit ng mga residente dito, yung filling up ng wetlands, nag-trigger ng dati hindi daw sila binabaha, ngayon binabaha na sila because yung wetlands nagsiserve dito ng catch basin ng runoff na waters galing sa matataas na bahagi. Binisita ng investigador ang mga wetlands at mangroves. May inabutan pa kaming buhay. Pero ang iba tila naghihingalo na. Yung araw, yung mga kahoy dyan, ay ano yan? Tubong kahoy dyan malaki. Yan nga sir na mga puno na yun. Kung wala kang ulang nga, pag pumunta dyan, daming sil dyan. Yung mga puno yung malalaki dyan, yung araw, ay ano, nitirahan pa nga yan ng paniki yan eh. Tapos, yung mga wild duck.
Ang isang ito, mistulang inililibing na. Pero sa aming pag-iikot, may wetland kami na hindi makita. Kaya pala, construction site na ng Crown Regency ang wetland na nawawala. Wetland number 5 yun sa mapa natin, identified yun as wetland number 5. Makikita natin ngayon na pinibuild up yun para construction na ng isang hotel yata. Ganito ang itsura noon ng wetland na hindi na namin nakita. Noong Pebrero ito sinimulang tabunan ng lupa. Kaya pagdating ng Hunyo, ganito na ang itsura. Ang wetland halos hindi na makita. At ngayon wala nang bakas ng natural na kalikasan. Ang dating tubig napalitan na ng lupa. Ang mga puno napalitan na ng mga bakal, bato at semento. Tanging mga gamit sa destruction, construction na lang ang makikita. Ayon sa Crown Regency, may building permit naman sila mula kay Mayor Ceciro Cawaling. E paano po kaya ang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR? We filed for an ECC. We have documents to prove that we filed an ECC. And based on that document that we filed, they themselves put a stamp mark on it that the ECC will be issued. Yung ECC wala kami noon na nahahawakan. Hindi rin daw sila ang magdudulot ng baha. Actually, our project is even the solution to this flooding problem. Because the drainage system in Boracay along that area is not yet that sufficient, or I think it's not yet done. So what we're doing is we're building or we're donating to the municipality. Ayon sa DENR, wala silang ipinalabas na Environmental Compliance Certificate. Nangyayari dito, pagkuha niya ng building permit, nagsimula siya ng construction, tsaka siya nag-apply for ECC na hindi naman tinanggap ng opisina ng DENR. Labag daw sa batas ang pagpapahintulot sa kanila ni Mayor Cawaling na ipatuloy ang construction. May tinatawag na moratorium din mula sa DENR. Hindi tinupad ng alkalde yung kanyang commitment na respetuhin yung pagtigil muna ng tayuan para mailagay sa tama ang development ng Boracay. Yung kanilang bahagi na tinayuan doon ay bahagi ng tinatawag nating wetland. In fact, mayroong mga pinutol na mangrove doon at mga puno na hindi dapat ginawa. Ayon sa DENR, nilabag ni Mayor Cawaling ang mga batas na Republic Act 3019, Executive Order 292 at Republic Act 6713. Tinimanda namin si Mayor Cawaling. He's now facing a legal case for his non-performance of his duties and for his abuse of his authority. These are very serious charges. Tinanong din namin si Mayor Cawaling tungkol sa issue, pero tumanggi siyang formal na humarap sa aming kamera. Ang Boracay ang itinuturing na paraiso at kayamanan ng turismo. Kumikita ng pondo para sa gobyerno. Pero ano kaya ang dapat katakutan? Ang mabawasan ng negosyo? O ang ganti ng kalikasan?